Tapos ayun, yung kanilang pool. Diba, halos wala nagsiswimming. Sarap mag-swimming yan. Salads. Omelette section. Okay. Omelette section. Yan, kompleto naman siya. Kaso, sana pala hindi na ako nag-upgrade. And welcome to another vlog. Ngayon, ang pupuntahan natin ay ang Splendido Hotel sa Tagaytay. Parang country club daw to. You can book this through Agoda and through their website. Pwedeng-pwede din. Pero mamaya sasabihin natin, magkano yung price difference at saan ba mas magandang mag-book, diba? Sa Agoda ba? O dun sa website mismo ng Splendido. To show you their amenities, yung mga activities na pwede niyong gawin doon, I suggest na kung naka-private car kayo, mag-load na kayo ng inyong auto-sweep and RFID around 1,500 each. Grabe no, ang mahal na talaga. Mahal na rin ang gasolina. Pero, ayun, so far, during this vlog, yun yung mga gagastusin niyo for your NLEX and SLEX papunta sa Splendido Hotel and Country Club Tagaytay. Pero, malapit na siya sa Batangas. At dahil ang haba ng biyahe natin, kasi from Manila to Batangas, aabutin ng 3 hours. So, stop over muna tayo sa isang kainan dito sa sila. Ayan, itong Jory. Well, ayaw naman kasi namin ng palaging fast food din dahil syempre, di ba, yung sustansya and yung prices din. So, consider din natin yan. So, mamaya tingnan yung mga in-order namin kasi nag-order kami tawilis, bulalo, yan. Yan naman yung mga famous dito pagdating mo ng Batangas, Tagaytay. Fairness dito sa Jory, masarap yung pagkain nila. Tapos affordable lang. Madadaanan nyo rin doon, nasa Silang Cavite sila. Jory Kapag. Serve lahat yung mga food. Tapos maayos yung lasa, maayos yung presyo. Ganyan dapat yung mga karinderya dito sa Pilipinas, di ba? Quality pa yung rice. Oh, quality pa yung rice. So, ito yung bill namin. Di ba? Sobrang affordable lang niya. 718 pesos lang. 4 na kami. Only rice. Tapos, only bulalo soup pa siya. Nakakatuwa pag may mga natatagpuan tayo ganito. After 3 hours of travel, 3 hours ba? Almost 3 hours kasi kumain pa tayo dun sa nadaanan kainan kanina. Ito na yung entrance ng Splendido Hotel. Okay, so pag hotel daw, doon sa kaliwa. So, makita natin, may golf course and country club, hotel entrance. May residential area din pala rito. Wow. Ganda, condominium. Mga yayamanin ng mga bahay dito. Lalaki. Ayan. So, ito talaga yung pinaka-entrance niya. So, here's the lobby area. Ayan. Ang laki ng lobby area nila. Ay, excited na yung mga kids sa free access to pool. Meron pa nga pala silang free access sa pool and sa gym. Hi. So, ayan yung mga may charge ng amenities. Ito yan din yung mga amounts. So, pero tingnan natin kung gaano kagaganda. Ano yung guest pass, miss? Yes, Talaga? Yung hindi sila hindi sila mag-check-in, gano'n. Oh, pwede pala yun, 200. Tapos pag swimming, 500. So, 9th floor tayo. And yung pool daw is
Yung pool daw is 1 to 2 minutes walk from here. Sa kabilang building siya sa country club. And then, meron silang deposit na 1,500 security deposit na pwede nyo rin makuha upon check-out. So, eto na yung room nila. Actually, kanina, without balcony yung ibinigay sa amin. So, we decided to upgrade na kala namin maganda yung with balcony. Ito yung Superior Deluxe. Ano ba? Superior Deluxe. Okay, may 2 twin beds siya. Yan, kompleto naman siya. Kaso, sana pala hindi na ako nag-upgrade. Kasi, yung balcony nila, ganito lang siya kaliit oh. Yan lang. So, akala ko yung parang makaka-bonding kayo sa balcony at night. Pero sobrang liit lang pala niya. Ayan o, ganyan lang siya kaliit. Balak pa naman namin i-shoot dito yung review ng ating power station na ipapalabas na sa kabilang channel. Anyways, okay lang, just to relax and later, makapag-swimming, mabisita yung country club nila. Yun, sana makasulit naman tayo doon. Kasi sobrang liit lang ng room. Okay, unlike doon sa isa nating na-book dati. Ano ba yun, yung Marcelino sa Cavite? Marcelino, no? Hotel Marcelino, tama ba? Sobrang laki ng room nila. Anyways, yun, malinis naman. Maganda naman yung facilities. Although, disappointed lang ako dun sa laki ng room kasi, yun, for its price. For the price, parang overpriced siya. Yan, tapos ito yung kanilang CR. Okay, tapos may bathtub, may shampoo, may shower gel. Yan lang. Parang feeling ko, no? Parang feeling ko sobrang compressed ng space. Kasi pag ka lang ka-best friends ng iba't ibang hotel, tapos na-compare mo yung price, so alam mo kung ano yung talagang wow, mapapasulit ka, di ba? Parang sa Club Balay Isabel, ayan, isa sa mga sulit yan sa Quest Hotel. Dapat pala nag-Quest Hotel na lang tayo. Quest Hotel, yan, isa rin yan sa mga sulit. Pero anyway, just for the experience, ayan, sulitin na lang natin, kumbaga, itong pagbisita natin sa Splendido. At baka naman makasulit tayo dun sa mga view nila and amenities sa baba. Tingnan natin mamaya. Yan yung pupuntahan natin mamaya para sa pool. Papakita ko sa inyo kung maganda ba na magstay dito sa Splendido. Sa mga depende naman sa mga preferences natin, di ba? Kung ano yung mga sukatan natin. Okay, pwede na yan. Okay, maganda yan. Tapos kita nyo malaki yung parking nito. Yun. So it's now 7 o'clock. Ngayon papunta tayo sa 4th floor for breakfast. 6 o'clock to 10 o'clock yung breakfast nila dito. So, ayan, breakfast nila ng buffet. In fairness, maganda yung selection nila. Meron pa silang arroz caldo, gotong Batangas. So, that's their breakfast. Okay yung selection, no? Ang sarap na almusal. Tapos meron din silang bread corner. Salads. That's my omelette section. Okay. Ang omelette section. Good morning. Morning, Mama. I love you. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Yan ang kain mo? Ang dami may hotdog, may adobo. And Tapos, strawberry jam. bread and strawberry jam. Merong lugaw. Dito lang. Ayan, lugaw. Oh. May arroz caldo. Lapit ba dyan? Ano ba ito? Akin na nga yung taho mo, hindi mo naman kakainin. Ayun yung taho. Ayan, meron din sila nagtataho dito. Ma-complete yung breakfast. Yes. So, ito yung itsura ng Splendido sa paligid. Ayan na. Yan yung hotel. So, in fairness nga, ang sarap ng kanilang breakfast and complete. So, nakabawi sila doon. Diba?
sobrang pababa yung way papunta sa country club. Dito. Ayan. So I'm just wondering pag pabalik, paakyat naman. Pwede namang mag-shuttle, kaso may schedule, so hindi na kami naghintay ng shuttle kasi malapit lang naman. 1 to 2 minutes away, walk nga lang. Nakakapanood nito malapit lang dito sa Tagaytay. So 200 pesos yung walk-in guest. Tapos yung mga amenities pwede nyong ma-enjoy for a certain price. Like for swimming, for example, 500 pesos per person daw. Laki ng area. Ganda naman pala as pasyalan. Tapos parang meron ditong restaurant. Ayun ako, may mga ice cream. Oh, di ba? Later. Tapos ayun, yung kanilang pool. O diba, halos wala nagsiswimming. Sarap mag-swimming yan. Oh. Nice. Ayan, at eto na yung pool nila. Alam mo, isa rin napansin ko rito sa Splendido, very respectful yung mga tao nila. Kung hindi ka mahihiyang magtanong, hindi ka mahihiyang mag-approach. Ganda. Oh, di ba? So ayan mga ka-best finds, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Splendido Hotel and Country Club dito sa Tagaytay. Ayun, very honest review dito sa hotel at sa mga magtatanong kung magkano namin ito na-book. Actually, itong Superior Deluxe Room ay na-book namin sa Agoda for 4,400. Check nyo na lang yung link kung merong discount ngayon. Ayan, pero lagi namang may discount sa Agoda. And then, dahil nga nagpa-upgrade kami, dahil nung una, wala siyang balcony, nagpa-upgrade kami, so we added 1,500. Again, mga ka-best finds, eto ay personal opinion. So, depende pa rin sa experience nyo, depende pa rin sa mga preferences nyo, yung overall na magiging rating nyo sa isang lugar o sa isang hotel. Sana lang may na-share kami ng mga information sa inyo. So please don't forget to like and share this video. Ayan, sa mga naghahanap din ng mga staycation dito along Tagaytay. And please don't forget to subscribe to this channel kasi ang dami pa po nating mga random videos na i-share sa inyo, mga random places and products of course. So yun lang, we'll see you again next vlog mga ka-best finds. And ingat po kayo lagi. God bless to all.